Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, O Jesus. Sa iyong pangalan kami ay naligtas. Hallelujah. Sa iyong pangalan kami ay pinagaling sa aming mga karamdaman. Sa iyong pangalan kami ay pinalakas sa aming mga kaluluwa. Sa iyong pangalan ay ginapi mo ang lahat ng uri ng kaaway. Hallelujah. Ang lahat ng uri ng kadiliman ay ginapi sa iyong pangalan. Sa iyong pangalan kami ay pinalayang lubos, aming Jesus. Luwalhatiin ka sa buhay namin, O Diyos. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Tinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Pinapasalamatan ka sa iyong lahat ng kabutihan sa buhay namin. Pinupuri ka dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na tumawag sa amin, Diyos na umaring ganap, Diyos na naglinis sa aming mga kaluluwa, Diyos na nagpatawad sa aming mga kasalanan, Diyos na siyang umaakay sa amin sa uling mga araw na ito. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Tayo manalangin, aming Diyos, dakila at tapat, at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin ang aming mga kaluluwa, O Diyos. Sinasamba ka namin sa umagang ito. Sa iyo'y aming maingat na ibinabalik ang lahat ng pagluwalhati at papuri, O Diyos. Tunay sa uling mga araw, O Diyos, padakila ng padakila ang iyong gawa sa buhay ng iyong iglesia. Panginoon, salamat sa mga provision sa buhay na ito, O Diyos. Pinapasalamatan ka namin sa kalakasan na taglay namin sa umagang ito, O Diyos. At anumang lakas na meron kami ngayon ay aming gagamitin sa papuri lamang sa iyong pangalan. Aming gagamitin sa pagsamba sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Bayang ikaw lamang siyang madakila sa aming kalagitnaan ngayon. Bayang ikaw lamang, O Diyos, ang masaulian ng lahat ng bagay. Hallelujah. Dahil ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na iyong ginawa sa buhay ng iyong iglesia. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Pinapasalamatan ka namin na binigyan mo kami muli ng pagkakataon sa isang fellowship, O Diyos. At masabi ko na hindi ito isang ordinary lamang na pagkakatipon ng iyong mga banal. There is something great na ginagawa mo sa buhay namin sa uling mga araw. Ang iyong gawa'y padakila ng padakila ng padakila, O Diyos. Sa kanila na sumasampalataya sa bawat isa, hallelujah, nagtitiwala sa iyong salita, O Diyos. At ang iyong salita ay nagsabi, ang langit lupa ay lilipas, ang iyong pangako, ang iyong salita ay hindi lilipas. At dito po kami tinawag, O Diyos. Dito po kami ibinangon, itinayo sa uling mga araw na ito, O Diyos. Ang iyong iglesia ay iyong pinatibay sa pananampalataya. Nang sabi mo, Panginoon, maging ang mga pintuan ng impyerno, ng Hades, ay hindi magtatagumpay. Sa makatuwid, binigyan mo kami ng pagtatagumpay sa uling mga araw na ito, O Diyos. Gayunpaman, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga bagay na iyong pinahintulot sa buhay ng bawat isa. Kung kami man ngayon ay mayroong karamdaman, pinupuri ka namin, O Diyos. Dahil sa bagay na ito ay madakila ka na Diyos na manggagamot ng mga uri ng karamdaman sa uling mga araw. Kung kami man ay nalulumbay, you are a great comforter, Lord. Nag-aaliw sa aming mga kaluluwa at nagsasabi, huwag kang mabahala, fear not, little flock, dahil dakila ang Diyos na sumasa iyo sa uling mga araw. Purihin ka, O Diyos, at pinapasalamatan ka namin for this opportunity na makita ang bawat isa muli. Biyaya mo, Diyos, sa buhay ng bawat isa, na kami ay patuloy pa rin makabalik sa iyong gawain, Panginoon, na may kalakasan. Taglay namin, O Diyos, ang kalakasang pisikal at spiritual na mula lamang sa iyo, O Diyos. At sa mga bagay na ito ay nais namin, Panginoon, ikaw ay luwalhatiin. Salamat sa mga ginawa mo sa aming mga tahanan, sa aming mga anak, sa aming sambahayan, sa bawat isa, sa nakalipas na mga araw. Salamat sa iyong pag-iingat sa aming mga daan, O Diyos. At salamat sa isang tiyak na pag-asa, O Diyos. Hallelujah! Dahil ang sabi ng iyong salita, men's heart fails for fear. Sa uling mga araw na ito,
Subalit kami ay binigyan mo ng isang puso na payapa sa uling mga araw. Isang tiyak na pag-asa ang iyong ipinagkaloob sa iyong iglesia sa uling mga araw na ito. Panginoon naming Diyos, bayaan sa iyo lamang, O Diyos, balik ang lahat ng mga papuri at pasalamat sa umagang ito at salamat din sa mga pagkapala na iyong pinagkaloob sa bawat tahanan, sa mga araw na lumilipas. Ang iyong kamay ay unat, O Diyos, upang umabot sa bawat pangailangan ng iyong mga banal. Hallelujah! Hindi ka nagkulang. Ni isang kusing sa iyong iglesia, hindi ka nagkulang, O Diyos. Ni isang mga bagay na pangangailangan nila, O Diyos, ay hindi mo pinagkulang. Kaya purihin ka, mga banal. Salamat sa umagang ito. May you bless once again your people with your word. Bless our hearts with strength, with might in your name, Lord. Sa iyong mga salita ay kumukuha kami ng lakas. Ang iyong salita ay buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah! Hindi namin pababayaan, O Diyos, na ito ay humalagpos sa aming mga kamay, Panginoon. Dahil meron na kaming tinanggap na tiyak na pag-asa. And what a blessed assurance na kami ay nabubuhay sa huling mga araw, O Diyos. Na kami ay merong pag-asa at panampalataya na kami ay bahagi sa iyong mga tinawag, Panginoon. Na iyong aagawin sa alapaap one of these very days, O God. Katulad ng aming inawit kanina, Panginoon, lilipas ang mga weary days, lilipas ang mga alahanin ng mga araw na nagbibigay ng pag-aalala sa iyong mga banal, and we will be free in all things, O God. Makakalaya kami sa lahat ng uri ng gawa ng kasalanan sa sanlibutan ito sa uling mga araw na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. May you bless once again your word, your people, at yung maliit na lingkod, Panginoon, at bayang ikaw lamang siyang mabigyan ng kaluwalhatian sa mga bagay na ito. Palakasin mo kami sa panampalataya. Dadagan mo pa kami, Panginoon, ng tama na pag-aunawa sa iyong mga salita, O Diyos. At huwag kami mag-alinlangan at sumampalataya lamang na lahat ng bagay ay magagawa mo sa aming harapan sa umagang ito, Lord God. May you bless the hearts of your people once again. Sa bawat isa, Panginoon, at ang lahat ay bayaan sa ilamang, Panginoon, aming malugod na ibabalikan lahat. At kung mayroong mga naging pagkukulang, magpuno ka, Panginoon. Punuan mo kami. At patuloy mo kaming ayusin pa ng iyong salita. Pagpatawad sa aming mga pagkukulang pa, mga kahinaan ng laman. At patuloy mo kaming itayo sa iyong harapan, O Diyos, na isa ng mga banal, malinis at nilinis ng iyong mga salita. Sa iyong lahat ng kaluwalhatian at kapurihan at pasalamat pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Puri ng Panginoon sa magandang umaga. Pagbati sa bawat isa, sa lahat, sa buong ministry, sa ating mga elders and deacons, bawat gumaganap ng ating mga bahagi sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. At ating puntahan na ang ating teksto. Okay, so we have much time. Pero ating gamitin ng ayos ang oras dahil mamaya ay meron pang minister's meeting. So, may ilang bagay lang na gusto kong puntahan sa umagang ito. Let's open our scripture in Revelation chapter 8. Praise the Lord. At ating patuloy pa ang dalangin. Ang Diyos ang patuloy na gumawa sa kanyang mga salita. Revelation chapter 8, siguro sa verse 2 natin basahin. And I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the thrones. And the smoke of the incense, verse 4, with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hands. Then, sa verse 5, then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth. And there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake. Verse 6, so the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound. Praise the Lord. Ating dagdag ang Leviticus chapter 23.
Leviticus chapter 23, sa isa sa mga feast ng Panginoon. Sa verse 23, Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month, on the first day of the month, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. You shall do no customary work on it, and you shall offer an offering made by fire to the Lord. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. So be it. Amen, Lord. Salamat sa mga kasalita ng Panginoon. Tayong lahat ay malayang makakaupo. Palayan ng Diyos ang kanyang mga salita at ang bawat isa. At sa umagang ito, puntahan lamang natin ang isang bahagi ng Scripture. At kung di man natin matapos, ay ating tutuloy the next following Sunday. At pabati muli sa inyo lahat. Masaya mo ba kayo lahat, mga kapatid, sa umagang ito? Salamat muli sa pagkakataon, sa fellowship. This is our life. Sabi nga natin, ito yung buhay natin, ang maglingkod. At patuloy na ipaglingkod ang buhay na ito. At ang mga fellowship ay, ang mga ganitong pagkakatipon ay mahalaga po sa atin. At mahalaga sa Panginoon, mahalaga sa bawat isa na mananampalataya. At ever since ang gospel ay maipangaral sa panahon ng mga apostles ay hindi na po natigil or nagpatuloy ang gatherings ng mga banal. At hanggang ngayon sa ating panahon, that's why mahalaga ito sa atin, mga kapatid. At nawa ay, sabi nga ni Pablo, huwag tayong mapagod sa pagkakatipon. Hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ay mangyari ang mga bagay na ito. So, pagbati sa lahat at sa ilang mga new faces. Hindi ko alam kung mayroong pangalan siguro, kung nailista ay may ibigay sa ating deacons. MC mamaya para mag-greets. Ang last Sunday pala, andito yung mga pinsan niyo ba yan, Brother Joey? Na nakasama natin. So, pagpalain ng Panginoon at pagbati sa kanila. Nawa ay patuloy lamang kahit na medyo malayong ang kanilang lugar. Naniwala ako na mayroong paraan ng Diyos para sa pangailangan ng inyong mga kaluluwa. So, reminder lamang about sa ministers meeting this afternoon. At yung ano yung mga ating nakayanan, yun yung ating iserve, paglingkod sa mga magagawa. At hindi naman tayo nag-aanap ng isang ingrande na tawag niyan, may isi-serve, kung ano yung measure of faith or grace na meron tayo, ano yung kaya ng church, ng ministry na may paglingkod sa kanila. Sabi nga ni Pastor Joe, kahit nga merienda lang ay okay na. So, gayon pa man, salamat sa inyong mga effort at sa inyong mga pag-ibig sa ministry at sa mga nadama na makapag-share ng kanilang biyaya sa bagay na ito. Ang Diyos ang magbalik sa inyong lahat ng inyong mga pangangailangan. Sa ating mga deacons ay paki-assist lang ang mga sasakyan ng ating mga manggagawa mayang hapon. Pakihanapan na lang sila ng parking place para hindi naman din sila maabala kung saan sila mag-park dyan mamaya. So paki-assist na lamang. And try natin na ma-dismiss as early as possible para ang ating mga cook ay makapag-prepare pa rin ng maayos at hindi tayo mataranta, hindi tayo maligaga mamaya dahil sa kapusan ng oras. So, let's put everything in order sa biyaya ng Panginoon. So, I want to talk about this subject na naipangaral ng ating kapatid Barbanham, the Feast of the Trumpet. Sa sukat ng biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa ministry, sa iglesyang ito ay yun ang nadama ko na ipaglingkod sa inyo mga kapatid about this subject. Ating pang-sides about, kinuha natin sa verse 6, the 7 trumpets preparing to sound. Sabi sa verse 2, and I saw the 7 angels, so nakita ni John sa vision, standing before God, and to them were given 7 trumpets.
And then sa verse 6, sabi doon, so the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound. So hindi ko po binasa yung verse 1 dahil ang verse 1 ay tumutukoy po sa ikapitong selyo. Kung nyo babasahin dyan, sabi, when he opened the 7th seal, there was silence in heaven for about half an hour. So kung ano man mga bagay na mangyari o nakapaloob sa pagbubukas ng Panginoon ng ikapitong tatak, yun ang ating Lord willing puntahan sa mga susunod na pagkakataon. So dito sa bahagi na ito mga kapatid, hindi mo natin itatouch, but na ang 7th seal ay mabroke. When the 7th seal was broken, there was a silence. Sabi sa scripture, napaka precise ng pinakita dyan sa verse 1, there is a silence in heaven. Lahat tayo ay mayroong biyaya na tinanggap mula sa Diyos ng understanding sa mga bagay na ito mga kapatid, at naniwala tayo that there's something great behind ng buksan ng Panginoon, at nakita ni John na ito ay nag-hold ng great, sabihin natin, isang dakilang pagkakataon or moment sa iglesia, sa church. Dahil ito ay may kinalaman sa coming of Christ sa kanyang iglesia sa ulit mga araw na ito. So yun ating Lord willing touch sa mga susunod na pagkakataon. But isang tiyak mga kapatid sa bagay na ito na mayroon tayong pag-asa na pinahawakan, and we believe it, isang araw ay aagawin ng Diyos ang kanyang iglesia sa huli mga araw. So there's a lot of promise sa bagay na yan na ating pwedeng pag-aralan sa mga darating na pagkakataon. Pero gusto ko rin basahin itong Zechariah chapter 2 because there's something here din na pinapakita ng scripture na pwede natin sabihin na related doon sa chapter o verse 1 and chapter 8. Sabi dyan, Zechariah 2 verse 13, be silent, O all flesh, before the Lord, for He is raised up out of His holy habitation. So, magkakaroon talaga ng tamang panahon na ang Panginoon ay tatayo sa kaniyang trono. Para ano? Para balikan ang kaniyang iglesia. At sa pagkakataon na yan, ay magkakaroon ng tahimik na pagkakataon, half-hour silence, because everything is looking forward and anticipating sa isang dakilang bagay na gagawin ng Panginoon. At kung ano yung bagay na yan, yun yung ating pinakahihintay sa ulit mga araw na ito. So hindi natin pupuntahan ang part na yun, but we will go sa verse 2, sa ilang mga talata na ating pupuntahan. At ang ating paksa ay the 7 trumpets preparing to sound. Verse 6, ang sabi doon, the 7 angels na nakita ni John, who are the 7 trumpets, they are preparing to sound. So naghahanda na ang 7 anghel para hipan ang 7 trompeta. So anong kalagayan ng iglesia ngayon? Kung tayo ay sumasampalataya na kung ang 7 trompeta na ito ay malapit ng hipan, then what is the condition of the church today? Ano ang kalagayan ngayon ng mga mananampalataya? Ano ngayon ang standing ninyo sa harapan ng Diyos? Kaya nga, sa mga nandito last Wednesday, dahil kaunti lang man talaga, hindi lahat tayo nakaparito. Ang misay nagsabi, let's go on to perfection. Dinadala tayo ng Diyos sa huli mga araw, sa kasagdalan, because the 7th trumpet is preparing. The 7 angels who has the 7th trumpet is preparing to sound. At ang church, saan tayo dinadala? Ano ang dapat nakalagay ng iglesia ngayon? Into maturity. Hindi ba napakagandang tingnan ang bahagi na ito because we believe that we're living in the very last, in the last days sa ating panahon. At nawang ating makita yung ating mga sarili preparing for the great ang pag-redeem ng Diyos, ang pagtubos ang pagkuha ng Panginoon sa iglesia to redeem His people. Nang sabi ni Pablo, ang katawan na ito ay mula sa kabulukan ay dadalhin sa wala ng kabulukan. From corruptible into uncorruptible na kalagayan. So, it's a matter of time sa ating panahon. Because
Kung inyong titingnan ang ating mga sarili ngayon, kung ating babalikan ang ating mga narinig last Wednesday, ay masabi ko na hindi na rin biro ang panahon na ating kinalalagyan ngayon because it's been 2,000 years since ang church ay na-build, na nalagay ang foundation, at sa loob ng 2,000 ay naniwala ako, these angels ay naghahanda na sa kanilang sarili to prepare para hipan ang 7 trumpets in the days na darating sa mga panahon na darating na lamang sa ilang mga panahon na lamang na darating. And remember, ang sabi ng Scripture, ang 1,000 year, ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Diyos. So could you imagine, ganun napakabilis ng tawag niya ng facing o napakabilis ng oras pagdating sa orasan ng Diyos. And that's why yung 2 araw, this angels is preparing to sound. At meron itong, mamaya natin, meron itong pinapakita, meron gusto ipakita ang Diyos sa bagay na ito, pero bago mangyari yon, the church must go on to perfection. Dahil mamaya makikita natin, wala na itong kinalaman sa iglesia sa uling mga araw. I just want to read, balikan na natin ito para ma-review ang 2 Peter. Upang muli ay ma-realize natin na hindi na napakahaba na ng panahon, wala nang mahabang panahon. Kahit anong pag-isikap ng mga politics sa ating panahon na ayusin ang government, lahat ito ay patungo na sa kabulukan, church. Lahat ay pabagsak na ng pabagsak, kaya huwag na tayo magtaka. Huwag na natin ipagtanggol kung sino man dito mga politiko ang nakikita natin na kahit, of course, may mga ginagawa naman silang mabuti dahil nasa Scripture yan. Sila ay nilagay ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa mga kaharian, sa mga president, sa mga taong ito na mag-guide at manunungkulan sa governments. At kung sila i-abuso, ang Diyos din ang bahalang mag-judge sa kanila. Pero ang Apostol Pablo ay malino nagsabi, tayo ay magbigay respeto sa authority sa lupa. Dahil ang Diyos ang nagpahintulot at naglagay sa mga tao na yan para ingatan din tayo sa ating mga pangangailangan. Pero ang church ay hindi po siya manatili as a child sa pananampalataya. We must go on into maturity dahil ang panahon ay hindi na po napabibiro katulad na nangyari the other day. 7.7 magnitude ng earthquake na naranasan ng Myanmar. At sabi sa news, sa nakalipas na 100 years. So kung ganun katagal at maaring complacent ang mga tao, pero isang araw, mabubulaga na lamang sila na mayroong mga pagyanig na hindi biro at wala silang kamalay-malay na ito ay nakapaloob lahat sa Scripture na sa huling mga araw, there will be an earthquake. Isa sa mga sign ng coming of the Lord. So saan ba tayo dadalhin ng mga huling mga araw na ito? Punta natin ang sabi dyan, but do not let this one thing escape your notice. O huwag tayong maging ignorant sa bagay na ito. That with the Lord, one day is like 1,000 years. And 1,000 years like one day. At ang sabi dyan ni Peter, the Lord is not slow about His promise. Kahit man lumipas ng 2,000 taon sa orasan ng tao, ang Diyos ay manatili in His promise. At ang Scripture napakalinaw. We believe, ang Diyos ay tapat na Diyos. Na hindi katulad natin na madaling makalimot sa maraming mga bagay. Pero ang Diyos ay hindi siya makakalimot, mga kapatid. Ang sabi dyan, the Lord's not slack or slow about His promise, as some count slowness. Nakatulad daw na inaakala ng iba. But is patient toward you. Well, salamat sa biyaya ng Diyos. You not willing for any to perish, but for all to come to repentance. Diba yun yung atin lagi sinasabi sa church? Kapag tayo ay mayroong mga pagkukulang, maging mababa ang laging puso to repent. Kapag mayroon tayong na-overlook na hindi natin namamalayan, hindi na natin natutupad sa salita ng Diyos, then paghisihan at bumalik sa ating mga unang gawa, ang sabi ng Panginoon. Balikan lamang natin ang mga unang gawa ng Espiritu Santo sa buhay natin, and that's it. At tayo ay, magiging, lahat ng bagay ay magiging maayos sa harapan ng Diyos.
So hindi na po napapibiro ang panahon na ito because it's been 2,000 years since the church was laid the foundation of this faith sa mga banal. Of course, marami nang nangamatay sa loob ng 7 iglesia na lumipas at tayo nabubuhay sa uling mga araw. But the same faith, the same seed na naitanim sa panahon na yun, hanggang sa ating panahon is the same faith na ating tinatayuan. Bagamat marami ng faith, sabi nga nila, marami ng pananampalataya na lumitaw sa huling mga araw. Pero hindi pa rin natin maiisang tabi na there is only one Lord. Ang sabi ni Paul, there's only one Lord, one God, one baptism, one Spirit na tayo ay nakaranas. Hindi po nabago ang mga tawag niyan, yung pinangaral sa atin last Wednesday, ang mga basic ay hindi po napalitan. At ang sabi ni Pablo, gagawin natin yan kung luluubin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, we're just living kung ano yung biyaya ng Diyos as the days goes by, kung ano yung paghipo ng Panginoon, kung ano yung pag-akay ng Diyos sa iglesia, ay doon lamang tayo sumusunod, hindi tayo lalayo, hindi tayo lumalayo sa kalooban, sa mga salita ng Diyos. As the Lord leads the church, kahit man ang mga kaloob na mayroon ng iglesia na ibinigay o ipinangako ng Panginoon sa iglesia, sa ministry, sa kaniyang sa mga banal ng Diyos, kung ang mga kaloob na ito ay isang araw palilitawin, then so be it as the Lord leads. Kung ang mga tao, kung ang ilan ay hindi na naniniwala for some reason sa ilang mga kaloob at sinasabi nila lumipas na mga bagay nito, then as for the church, hindi yun ang ating nakita sa Scripture. Dahil nakakalungkot, di ba? Hindi na sila sumasampalataya na mayroon pa rin mga apostles sa ating panahon. At ang mga kaloob ay sinasabi nila nag-cease na mga kaloob. Pero sa atin naman, hindi tayo tumitigil sa paggawa ng Diyos o hindi tayo tumitigil sa pag-anticipate na mayroon laging gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan at gagamit siya ng iba't ibang uri ng instrument para ipaabot ng Diyos ang mensahe sa bawat isa. At yun ang ginagawa niya sa ating panahon, mga kapatid. At dito, ay pinapakita sa atin na tayo ay dinadala ng Diyos sa kasakdalan sa ating panahon dahil nahanda na ang paghihip ng seven angels was the 7 trumpets sa mga panahon na ito, preparing to sound. At ang church, ano na ngayon ang kalagayan ng iglesia sa ating panahon? Naniniwala ako na hindi na tayo dapat bata pa sa pananampalataya. Hindi na dapat tayo childish in so many things. Tayo ay kinukompleto ng salita ng Diyos. Walang salita ng Diyos na hindi natin, for almost 40 more than years na sa ministry. Ang iba ay wala na, kinuha na, pinagpahinga na ng Panginoon. And while nandyan ang ilang mga maedad na nakawitness sa pagsisimula ng ministry, at hanggang sa mga panahon na ito, marami ng bago, tayo ay hindi pinagkulang ng mensahe sa ating panahon. Ang kailangan lang gawin ng church is to believe what the Spirit of the Lord says to the churches. Meron pa rin pinapangusap ang Diyos. At kapag ang Diyos ay nag-usap, let's go on to perfection then. So be it, Lord. Ayaw na naming mabuhay pa ng bata sa pananampalataya. Ayaw na naming manatili na laging gapian at talunan ng kaaway. Balikan natin ang bagay na yan. Anong sabi doon? Hebrews 12. I-review lang natin. Therefore, since we also have, Hebrews 12:1, such a great cloud of witnesses surrounding us. Ibig sabihin dyan, yung mga tao ng Diyos na nakaranas ng kaniyang salita, ng mga sumampalataya. Let's rid ourselves of every obstacle. So sa King James Version, let's lay aside every weight and the sin which so easily entangles us. And sabi dyan ni Pablo, let's run with endurance. Magpatuloy tayo, let's run with endurance. Tiisin ang lahat ng bagay. Pasalamatan lahat ng bagay sa biyaya ng Diyos. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah!
Huwag tayong panghinaan ng loob. Hallelujah! Because tayo ay nabubuhay na sa huling mga araw. Hindi na nagbibiro ang mga panahon. Tingnan nyo, men's hearts fail for fear. Ang sabi ng scripture, sabi, ang Panginoon mismo nagwika ng bagay na yan. 2,000 years ago at hanggang sa ating panahon yan ang kalagayan ng mga tao na walang alam sa kalooban ng Diyos. But thank God, ang Diyos ay nagbigay. Sabi niya, to you was granted to know. Nasaan ang mga nakaunawa ng mga salita ng Diyos sa uling mga araw? Nasaan ang mga pinagpala ng biyaya ng Diyos sa uling mga araw? Ang sabi ng ating inaawit minsan, whatever it takes, hallelujah. Ano man ang mangyari sa buong sanlibutan ngayon, look what happened. Hallelujah. Ang sabi ng mga tao, napakalayo ng Bangkok sa Myanmar, 800 miles away. Pero sila ay affected ng napakalakas ng earthquake. At marami na naman tao ang tumatangis, umiiyak. Pero bago mangyari yan, kamusta ang mga buhay ng mga taong ito? Mga tao na walang alam sa kalooban ng Diyos, na lumalakad sa laman at sa pagpapasasa ng kasalanan sa uling mga araw. At kapag nandyan ang judgment ng Diyos, ang mga tao sa kalaman nakakaalala, O Diyos, tulungan mo kami. My, it is shame. Pero ang mga tinawag ng Diyos, tayo ay nananatili, hallelujah, sa kanyang salita at humihibig, O Diyos, maawa ka sa akin. O Diyos, palakasin mo pa ako. O Diyos, hallelujah, pasaganahin mo ang biyaya mo sa buhay ko. Sino sa umagang ito magsasabi, kailangan ko pa ang Panginoon sa buhay ko? Inawit natin kanina, His name is healing. His name is life. Hallelujah. At sa pamagitan ng kanyang pangalan, lahat ay kayang wasakin ng Diyos. Kahit man ang panggigipit ng kaaway, kayang wasakin ng Diyos sa inyong kalagitnaan. Ang tangka ng diablo na kayo'y saktan, na kayo'y gapiin sa mananampalataya, huwag niyo kalimutan, ginawa kayo ng Diyos na higit pa sa mapagtagumpay. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Glory, hallelujah. Iwan na natin yan. Lahat ng mga malis, lahat ng mga bigat, kasalanan. At ating takbuhin with endurance the race that is set before us. So hindi pa tapos ang takbuhin na ito, magpatuloy tayo. Dahil ang ating binasa, it is preparing. Mamaya pupuntahan natin. It is preparing sa ating panahon. Hallelujah, waiting for the right time. At 2,000 years ago na lumipas. Mga kapatid, malapit nang maubos yung panahon. Nang sabi ng Diyos kay Joel that in the third day, God will raise you up again. Hallelujah. Yung third day doon, ang yung panahon ng millennium. Another day, another season. Because yung 2,000, yung first 2 days was malapit nang makonsume. At tayo nasa huling mga araw ng 2 days sa ating panahon. From the apostles, from the days of the apostles. Ang sabi diyan, looking unto Jesus, the originator, the author, and the perfecter of the faith. So yung ating dapat na ginagawa sa mga panahon na ito. Looking unto Jesus, looking on to the promises of God. Huwag tayong panghinaan ng loob, may karamdaman, manalangin lamang sa Diyos. Hallelujah, may mga alalahanin, then hingi ng guidance ng Espiritu ng Diyos. And all will be well. All things will be well by the grace of God. At kahit anong sabihin ng kaaway, wala ka na, mahina ka na, wala ka na, gapian ka na, I stand by the word of God. Hallelujah! Na ang kanyang mga salita ay hindi lilipas at siya'y Diyos na nagtatapat lagi sa kanyang salita. Hallelujah! And yan ang gawa ng Diyos sa ating panahon. At ang mga weight na ito, mga burden, that speaks also with hindrance. Sa Greek word, yung weight, speaks of burden or hindrance na pumipigil lagi sa ating mga pagsasama-sama. Kasama na dyan yung mga ating mga personal na mga bagay na hindi natin inaayos sa ating sarili sa harapan ng Diyos at sa mga kapatid. So it's about time to step forward, to move forward. Iwan na yung mga childish things, iwan na yung mga bagay na pabigat sa atin. Hindi ba kayo napapagod na lagi kayo may dala-dala ng mga sama ng loob sa isa't isa? Nakakapagod ang bagay na yan. Palayain natin, hallelujah, ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. At ang Diyos ay magiging malayang kikilos, hallelujah, dahil ang mga anghel na mayroong 7 trompeta ay naghahanda na sa ating panahon. Oh, the Lord is coming very soon, mga kapatids. Ano nang kalagayan ng church ngayon? Ano nang kalagayan ng inyong panampalataya ngayon? Dapat tayo ay malapit na doon sa capstone.
Ang brotherly love dapat ay nag-aabound sa iglesia. Ang sabi ni Pablo, ang pag-ibig na nandyan sa inyo ang nagtatakip ng mga kahinaan pa. Ibig sabihin, huwag na natin tingnan ang mga kahinaan ng isa't isa. Ang lagi natin gawin, ipanalangin ang mga mahihina pa sa iglesia. Yun dapat ang ating trabaho sa 5 araw. Build up one another in Christ. Kaya nga nabanggit ko sa inyo one time, di ba, na hindi na dapat natin ugali ang magmarka pa ng mga kahinaan ng isa't isa. Kung totoo na mayroon tayong pag-ibig na mula sa Diyos, yan na nagtatakip. At hindi lang talaga tinakpan, kundi inaalis ng pag-ibig. Kapag tayo mayroon mga bagong, halimbawa, hindi na naman nagkaroon ng misunderstanding, ang right way is, hindi natin dapat binabalikan yung mga nangyari in the past because yan ay tinakpan na ng biyaya ng Diyos. Dahil yan ay pagmamarka. Kaya nga sabi ng awit kanina, if the Lord marks our iniquity, our transgression, sino ang tatayo sa harapan ng Diyos? Wala. Dahil lahat tayo mahina, mga kapatid. Lahat tayo nagkukulang pa. Magdalanginan sa isa't isa, mga kapatid. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa ating panahon. At ako'y sumasampalataya that the Word still works sa ating panahon. Meron pa rin mga pangaral hanggang sa tayo ay dalhin sa panahon ng pag-agaw. At huwag natin iisang tabi ang mga bagay na ito, mga kapatid, because it is the Lord's, tawag niyan, ang Panginoon ang siyang nagkaloob ng bagay na ito. Ating balikan lang ito sa Ephesians. Binasa rin ito last Wednesday, no? Binigay ng Panginoon yung mga kaloob na ito to unite our faith. Ephesians 4:11, and He Himself, the Lord Himself gave some to be apostles. So ito yung last 2 days, yung mga huling mga araw na naglagay pa yun ng apostles. So of course, beside the 12 apostles, beside Paul, Peter, and John, at iba pa, so 5 araw naglagay pa yun ng apostles, prophets, evangelists, and some pastors and teachers. Kaya tingnan niyo, yung mga hindi naniniwala na mayroon pa ring apostles, pastors, o yung fivefold ministry, anong position mo sa Panginoon? Kung ikaw ay nangangaral sa salita ng Diyos, delivering the Word of God, anong tawag sa iyo? So you see? So there's still a gift, a fivefold ministry gift na ibinigay ng Panginoon sa iglesia, may it be apostles, prophets, evangelists ka man, or pastor or teachers ka man. So mayroong tama na calling o na position para dalhin ang pangaral ng salita ng Diyos. Yung mga hindi naniniwala, anong tawag mo sa kanila? So, kung hindi sila maniniwala sa mga kaloob na ito, guidance. Dahil hindi sila naniniwala sa apostle, pastor, evangelist, ang tawag. So, wala eh. Babalik pa rin tayo talaga sa tama na kaloob na binigay ng Panginoon. Para for the equipping of the saints for the work of ministry. So nanatili pa rin gumagawa ang ministry sa ating panahon until the Lord comes. For the edifying of the body of Christ. So yan ang ginagawa ng salita ng Diyos. Through the ministry, through the fivefold ministry. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to a perfect man. So yun ang binabanggit last Wednesday. To a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So yun ang hangganan, yun yung dulo ng ating pananampalataya. A perfect man. Sino sa inyo nagdi-desire niyan? A perfect man na kaya magsabi, wala na tayong mga pangailangan pa because tayo ay pinasakdal na. Pero ngayon, Lord, marami pa kami mga pangailangan. Kailangan ko pa ng tama na unawa, kailangan pa ng tama na understanding, tama na salita mo, tama na pagkilos ng Espiritu ng Diyos, tama na paglakad sa panampalataya, tama na pamumuhay sa salita ng Diyos, tama na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan pa natin lahat ng mga bagay na ito. Pero sa araw na yon, ano sabi? Last Wednesday, na kapag dumating ang perfect, ang sakdal, which is the Lord, ang lahat ng mga question in mind, ang lahat ng mga bagay na hindi maayos, hindi kompleto, ay kukumpletohin ng Panginoon. So just run the race, mga kapatid. Be patient lagi sa bawat isa. The Lord is near. Sino sumasampalataya sa bagay na yun? The Lord is near. Kung meron tayong mga, tawag niyan, mga bagay pa na pinaghahandaan, ginagawa, bahagi pa rin yan, of course, bahagi ng ating mga pangailangan
sa buhay na ito. Dahil hindi pa rin tapos. Kaya nga sinaway ni Pablo yung mga tamad sa Corinto, di ba? Yung mga ayaw magtrabaho o tama, yung mga kumakain lang dyan pero ayaw magtrabaho. Sinaway ni Pablo yung mga tamad sa panahon na yun. Sabihin, magsikap pa rin tayo. Pero yung pagsisikap ay samahan ng pananampalataya, believing that the Lord is coming very soon. So ito yung purpose ng mga ministry, ng mga gawa ng Diyos, o ng mga kaloob ng Diyos sa iglesia, to equip and build up the church to be united in faith. So yun ang purpose kung bakit mayroon pa rin mga pangaral, pagtuturo, hanggang sabi doon, until we attain the unity of the faith, may it be general, in general, or itong church na ito, itong ministry. Kahit, because whether we like it or not, mga kapatid, meron tayong kanya-kanya talagang kaisipan ngayon. Pwede tayong magkaroon ng kaisipan sa sinishare ko, at of course, kung di natin maunawaan, ipag-pray lamang natin. Meron tayong kanya-kanyang nakikita every scripture, pero magpatuloy lamang tayo hanggang sa tayo ay dalhin in unity of faith. At huwag makapigil yung mga misunderstanding or yung mga pagkakaiba-iba ng kaisipan sa pagpapatuloy ng gawa ng Diyos. Kung meron man tayong panahon to share one another, then so be it. Magpalakasan sa pananampalataya at huwag maghatulan. Dahil sabi ni Jesus, huwag kayong umatol sa isa't isa upang kayo ay hindi rin naman hatulan. Saan? Sa huling mga araw. Dahil nag-aantay na ang panahon na ito para hatulan ng Diyos sa huling mga araw. So until we all attain the unity of faith, and yan, sa measure ng, so ibig sabihin, ano na yung kalagayan ng ating spiritual sa mga panahon na ito? Because mahalaga yung paksa na ating pupuntahan. Kaya't kayo mismo nakakaalam sa inyong sarili. Kung kayo ay still child in faith, child in malice, o child in thinking, at ang ating mga kaisipan ay may mga malisyoso pa rin kapag may nakita ng kapatid na ganito, sabi ko na nga ba eh. So meron pa rin tayong mga kaisipan na negative. Kapag nakita natin napadaan sa loto, sabi ko na nga ba eh, si sister eh. Napadaan lang. Saan pa, napadaan sa tumpukan ng mga tao, ng mga inuman, sa brother, baka binati lamang nakakilala niya. Sabi ko na nga ba, si brother, umiinom pa to eh. So marami pa tayong, example lang yun, no? Na madali tayong mag-isip ng hindi maganda. So that's malice. So ang gawin natin, let's pray one another. Magpatibayan sa isa't isa, gamitin pa tayo ng bawat isa para sa ikatibay ang ating pananampalataya. So, ang bagay na ito ay napakalaga mga kapatid sa ating panahon, ang ating narinig last Wednesday. The church must go on unto perfection because ang 7 trompeta is preparing to sound. Ibig sabihin, wala nang mahabang panahon para magpahina-hina pa sa pananampalataya para sabihin, ilang taon pa, baka matagal pa ang Panginoon. Na wala tayong sipag, kulang tayo sa perseverance sa mga gawain ng Diyos. Lagi namin inuulit yan dahil sabi nga natin MC kanina, napakalaga ng fellowship na ito sa Panginoon. Dahil dito tayo kumakain ng salita, dito tayo tumatanggap ng biyaya ng Diyos para palakasin ng Panginoon, para akain pa tayo sa salita ng Diyos, para makita pa natin ang mga kalooban ng Diyos. Mahalaga sa atin ang fellowship na ito because napakaiksi na ng panahon at ang lahat ng bagay ay inihahanda na ng Diyos. Can you imagine? Ang sabi ng Panginoon, I will prepare a place for you. Ibig sabihin, hindi dito matatapos ang buhay ng mga mananampalataya. May tamang panahon para tayo dalhin ng Panginoon sa Kanyang presensya. And everything is in preparation sa ating panahon. At anong pinapakita niyan? The 7 trumpets preparing to sound. Ano isang bagay na dapat na makita natin? The fullness of the Gentile has come or natapos na. Kapag ito'y mangyayari na ang 7 trumpets, ang bride of Jesus Christ ay kinuha na ng Panginoon at ang fullness of the Gentile ay nangyari na sa mga panahon na yan. So we're close. We're so close sa panahon na yan. At maaaring ilang mga kaluluwa na lang natawagin ng Panginoon para mapuno ang bilang, sabihin natin, ang makumpleto ang iglesia. Maaaring sa ministry na ito, maaaring ilang mga kaluluwa na lamang, let's say 10, 20, 30. Hindi ko na rin siguro ma-imagine kung luluubin pa ng Panginoon, then so be it. Kung tayo maging siksikan pa rito, maghanap ng mas maluwag na place, then so be it.
Pero hindi ko na iniisip na mas magiging malaki ito na katulad ng mga mega churches sa ating panahon na sobrang lalaki. Alam niyo, may napanood akong video na isang mega church sa US at yung attendance doon ay nag-video siya. At siya'y nalulungkot, sabi niya, look at this church, mega church. Habang nangangaral yung pastor doon sa napakalaking auditorium, bilang na bilang ang mga nakaupo sa upuan. Bilang na bilang, mga 10, 20 lang ata, or wala pang 30. At napalaki. Siguro yung church na ito ay wala pa sa 1/4. Napakaganda ng building, napakaganda air condition, maayos yung mga upuan, pero mabibilang mo sa iyong daliri kung sino lang ang mga sumusunod sa salita ng Diyos. Sabihin natin, mga nagsisikap pa rin. Very empty. Because kanilang, sabi nga ni Barbanam, kanilang nireject ang word sa ating panahon. So ano pinapakita niyan? That the bride, that the church is already gone or natapos na ang gawa ng Diyos sa iglesia. Ating punta ng Romans. Sa Romans chapter 11. Dahil dito ay mayroong sinabi si Pablo na fullness of the Gentile. Romans 11 verse 25. And take note mga kapatid, dahil sa ating panahon, meron din mga tao na naniwala na wala na ang Israel. Sabi nila, yung Israel daw ngayon na nasa Israel, na nasa Middle East, ay ibang Israel daw yan, sabi nila. Pero hindi yun ang pinakita ng Scripture. Ang sabi dyan, for I do not desire, verse 25 ng 11, Romans, brethren, that you should be ignorant of this mystery. So hiwaga siya sa mga marami. Lest you should be wise in your own opinion, that blindness, pagkabulag, in part, has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. So, matatapos talaga yung panahon na ito. Whether we like, kaya nga, ang mga bulag, di ba? Sabi ni Jesus, yung mga bulag ay kapwa maglilid sa mga bulag. Ang mga politicians ay walang alam sa plano ng Diyos. Di ba? Meron pa silang mga talagang magandang plano. Of course, mabuti yun. Na another 50 years sa government para mag-flourish daw ang economy, para ibalik ang kasaganaan sa bansa. Magandang ano yun, layunin ng mga pangulo. Pero matatapos ang Gentile age. Sabi pa nga nag-viral pa nga eh. Hayaan nyo lang, share ko. Nag-viral pa nga, sabi ng bise, ang Pilipinas ay patungo na sa dumpster. Sa isang bahagi, totoo naman yun. Talagang, hindi lang Pilipinas, ang buong sanlibutan. Patungo na sa basura, sa dumpster, basurahan. Pero alam natin, yung thought doon ni Vice ay paungot siya sa government. Pero as we know, talagang papunta na sa dulo lahat ng bagay. Kaya kahit anong pag-isikap ng maraming mga tao, wala na silang magagawa sa bagay na ito. Pasiglahin ang economy, pasiglahin ang mga buhay ng mga Pilipino. Sabi nila, yun naman talaga ang dahilan kung ba't tumatakbo yung mga marami sa ating panahon. Ang nakakalungkot lang, may mga tumatakbo na walang kaalam-alam sa jurisdiction, sa law. Diba? Yung isang artista na in-interview, anong batas ang iyong dadalhin sa Senado? Kung ikaw tanungin ko, binalik dun sa nag-i-interview. Diba? It is a shame na walang mga alam sa law, sa pagpapatupad ng batas. Kaya nga yung number 1 na, ba't ba tayo napunta doon? So huwag na nga yun, just leave behind. Tabi na natin yung politics. So all Israel, sabi dyan, balikan natin ang the blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles come in. And so, sabi dyan, all Israel will be saved. So babalikan talaga ng Diyos ang bahay na ito. Dahil yan ang pangako niya sa kanyang mga magulang. The deliverer will come out of Zion. And he will turn away ungodliness from Jacob, Israel. For this is my covenant. So may covenant ng Diyos. For this is my covenant with them when I take away their sins. So, ang 7 trumpets, kapag ito'y nangyari na, ibig sabihin, natapos na ang panahon ng Gentile age, ang church ay kinuha na ng Panginoon, nag-rapture na, dahil nangyari na sinabi ni Paul na when the Gentiles, when the fullness of the Gentiles has come in, then Israel will be saved. Ibig sabihin, dadalhin muli ng Diyos ang biyayang ito na ating tinanggap din, na kanilang tinanggihan 2,000 years ago. They rejected their Christ, their Messiah. Isang araw, babalikan na sila ng biyaya ng Diyos. And so all Israel will be saved
just as it is written. The Lord has a covenant. At ang sabi ni Peter, ang Panginoon, ang Diyos, ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. The Lord will not slack in His promises. Lumipas man ang mahabang panahon, ang maraming generation, kahit man sa ating Gentile age at sa Gentile bride sa ating panahon, lumipas ang 2,000 years na ng Panginoon ay umalis sa lupa, pero siya ay nangako. At yun yung ating hinahawakan sa uling mga araw na ito. Hawak-hawak po ba natin ang mga pangako ng Panginoon, mga kapatid? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Halimaw, napakaisinan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, look up, your redemption draweth nigh. And as the scripture says, preparing to sound ang 7 trumpets sa ating panahon para ibalik ang pangako nito ng Diyos, ang tipan ng Diyos, na ang Panginoon isang araw ay kanyang tutuparin ang kanyang pangako sa bayan ng Israel. Ating puntahan pa itong Isaiah 59. Isaiah chapter 59. Hayaan natin na ang presensya ng Panginoon ang siyang magpainit pa ng ating mga puso, mga kapatid, because napakaisinan ng panahon na ating ginalalagyan. Isaiah, sabi dyan sa, 59, yes. 59, isa sa mga prophecy para sa Israel. 59 verse 21. As for me, sabi dyan, says the Lord, this is my covenant with them. My spirit which is upon you, and my words which I have put in your mouths shall not depart from your mouths, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants, says the Lord. So kahit po lumipas ang mahaba ng panahon, for 2,000 years ay tawag yan, nanganak ang mga Hudyo, hanggang sa panahon hanggang sa uling mga araw sa ating panahon na sila ay nangalat, na nagsimula yan sa panahon ng tawag niyan, siege ni General Titus ang Jerusalem, nangalat ang mga Hudyo, na hindi na nakabalik ever since hanggang sa ating panahon, or hanggang sa until 1947 na ibinalik sila ng Panginoon. So, napakahaba ng panahon, pero hindi po nakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Ang sabi diyan, hindi maalis sa inyong bibig. Sabihin, habang lumilipas ang mga panahon, may mga tunay pa rin ng mga Israelites, ng mga Hudyo, na pangahawakan ang tipan ng Diyos sa kanilang mga magulang. Sila ay aasa pa rin mag-expect sa mga panahon na darating na sila ay ililigtas ng Diyos. So ito ay isang prophecy at isang araw, it will happen na mayroong kinalaman sa paghihip ng 7 trumpets sa mga panahon na yon. Pero ang isang sign na ang aking ipinapakita sa inyo na kapag dumating ang bagay na ito, ang church ay natapos na, ang church age, ang panahon na yun, ang Gentile age ay natapos na, at ang biyaya ay babalik sa bayan ng Israel. So yung binasa sa Isaiah verse 29 ay pinapakita dyan na hindi talaga maaalis yung tipan. Ibig sabihin, they will stay kung ano yung ipinangako ng Diyos. Kung paano tayo ay nanatili sa mga pangako ng Diyos hanggang sa araw ng pag-agaw, ay gayon din naman ang bayan ng Israel. Now, kung ating babasahin sandali itong 1 Thessalonians chapter 4, dahil meron ding magandang bagay dito na tingnan na pwede natin i-relate sa ating pinapaksa. Because here, 1 Thessalonians 4 verse 15. So as we know, hindi naman ito bago na sa atin lamang binabalikan. Ano sabi dyan? 1 Thessalonians chapter 4:15. For this we say to you by the word of the Lord, that we are alive and remain until the coming, yung paparating hanggang sa araw na yon, until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Sino yung mga tinatawag na natulog na in Christ simula sa panahon ng mga apostles? So 2,000 years ago na hanggang sa ating panahon. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, so ito yung message sa ating panahon, with the voice of archangel, and with the trumpets of God. So nabanggit yung trumpet dito, but this is not related sa 7 trumpets na ating pinag-uusapan. So may bagay lamang dyan na pinapakita ang Apostol Pablo. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together
with them in the clouds, with them, dun sa mga nakatulog kay Kristo, with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with His words. So napaganda ng advice ni Apostle Pablo, sa halip na tayo ay mamroblema, mabigatan sa maraming mga bagay, panghinaan ng loob, ay sabi niya, comfort one another with His words. Dahil ang sinasabi ni Pablo, it is the word of the Lord. Hindi siya, kundi ito'y salita ng Panginoon, inspired by the Lord. At ang sinasabi dyan ni Pablo, na tayo ay aagawin sa Kanya, sa alapaap, at ang mga nangamatay kay Kristo ay ibabangon, dahil ang Panginoon ay bababang may shout, may tinig ng arkanghel, at mayroong trumpets of God. So as we know, mga kapatid, ang bahagi na ito ay nagpapakita ng mensahe sa uling mga araw, that the Lord will descend with a trump. So yung trump ay pagsigaw or pagtawag niyan, paglabas ng mensahe para ang church ay dalhin sa isang tiyak na pananampalataya, preparing for rapture. At as we know and we believe sa bagay na yan na ito ay related sa tinatawag na 7 thunders na ating inaantay sa uling mga araw, na kapag ito'y na-revealed, ang church ay nasa tamang panahon na para siya ay iangat ng Diyos, iangat at agawin sa alapap sa mga panahon na yan. That's the trump, that's the message na inaantay na lamang natin para dalhin tayo sa panahon na yun ng pag-agaw, at ang mga nangamatay kay Kristo ay ibabangon kasama natin na agawin sa alapap. Napaganda na isang statement na binanggit ni Barban, ikaw ko lang, sa kanyang mensahe na sa the third seal. Sabi diyan that the bride hasn't had a revival yet. See, there's been no revival there, no manifestation of God to stir the bride yet. Tinuko niya yung mga panahon na ito. We're looking for it now. It will take those 7 unknown thunders back there to wake her up again. He'll send it. He promised it. Sabi diyan. So, it will take those 7 unknown thunders, yung pagtawag niyan, yung mensahe na dadali ng 7 kulog, kapag ito yung malingaw na, then the church will be wakened up. Ibig sabihin, sila ay handa na, siya ay handa na para sa isang dakilang pag-agaw na mangyari. At maraming hindi sumasampalataya sa bagay na yan. Marami, they believe that after the tribulation pa ang rapture, pero mga kapatid, hindi po maaari. Napaganda ng isang statement na binagit ni Barbanham, doon din sa The Feast of the Trumpet na aming natalakayin this afternoon. Na sabi doon ni Barbanham, quote ko lang, para mabasa natin at ma-enjoy. Ang sabi niya, a man chooses a wife, doesn't put her through a lot of punishment. So, ibig sabihin, ang nobya ni Kristo, ang church na ito, ay hindi na po makakaranas ng dakilang kapigatian. Dahil ang church ay nakasumpong ng great grace sa Diyos. Ang sabi diyan, a man chooses a wife, doesn't put her through a lot of punishment. Sinong matinong lalaki ang dadali ng kanyang may bahay sa kahirapan? He's already found grace too with her. She has found, ang church, found grace with him. He engaged to her. And if there is anything, he'll keep her from every place to turn her hand. His grace is so great upon them. Ang ating inaantay na kaligtasan, redemption of this body, ang rapture, ang pag-agaw sa alapap, sa mga panahon na darating, ay isang tanda na hindi natin maranasan ang araw ng kapigatian. Ang church na ito ay iniligtas ng Diyos, hallelujah, sa isang tiyak na, ano sabi ni Jesus, kapigatian na hindi nangyari at hindi na mangyayari pa. Hallelujah! At kapag itong 7 trumpets ay umalingaw-ngaw, wala na ang church. Ang church ay nasaan? Revelation 19, marriage supper of the Lamb. Nag-enjoy sa presence ng Panginoon. At buong puso na tayo ay aawit ng mga papuri, kagalakan. Dahil salamat sa napakayaman na biyaya ng Diyos. Kaya ngayon pa lamang lagi sinasabi ng ating mga song leaders, huwag natin tipirin ang ating pasalamat sa Diyos, huwag natin tipirin ang ating mga awit sa Diyos, lagi natin sambahin ang Diyos ng buong puso at lakas. Hallelujah! Because of this great grace na ating tinanggap sa uling mga araw. So ano pinapakita niya? The 7 trumpets preparing to sound.
that the New Testament church has ended. Kung ating pang makikita, mawitness ito, then naiwan ka na sa rapture, kapatid. Sabi sa verse natin, puntahan, balikan ang ating teksto. Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. So it signifies, mga kapatid, na ang dispensation of grace sa church ay natapos na, at ang Diyos ay muling nakipagdealing sa Israel. So yung nakita dyan sa vision ni John, ay speak sa magiging kalagayan ng Israel. Kapag ito'y, tawag niyan, nagsimula ng hipa ng pakakak, ang unang pakak, ang first trumpet, then ibig sabihin, it signifies na ang biyaya ng Diyos ay bumalik sa Israel, na ang Diyos ngayon ay nagipag-deal na sa bayan ng Israel. And as the judgments of the Lord God was about to come upon the earth, bahagi ng seven trumpets ang judgment na ibibigay ng Diyos sa mga araw na yon. So hindi pa yun yung judgment na dating sa dulong bahagi pa ng scripture sa aklat ng Revelation, ng white throne judgment. So hindi pa po iyon. Pero mayroon nang ginagawa ang Diyos. Well, in fact, maging sa ating panahon, wala pa ang seven trumpets, pero ang ating panahon ay nakakaranas na ng paghatol ng Diyos. Di ba si Pablo na nagsabi, sabi niya na ang Diyos ay nagbubuhos ng kanyang galit sa mga anak ng pagsuway. Kaya ang mga nangyari sa ibabaw ng lupa, itong mga earthquake na nangyari sa Myanmar, ay bahagi lang po yan ng isa sa mga judgment o saway ng Diyos sa mga tao na nagpapatuloy sa kasalanan. At nakakalungkot pa because ang Myanmar ay, ano ba yung Myanmar? Parang Buddhism ba yan? Kung di ako nagkakamali, Buddhist. At kanilang tawag niyan, iniingatang matibay yung mga 1,000-old na mga moske na na winasak ng earthquake. Para ipakita sa mga tao na hindi ito ang Diyos. Hindi ito ang plano ng Diyos na mga tao ay dalhin sa iba't ibang uri ng pagkakilala o panampalataya o iba't ibang mga Diyos na kinikilala ng mga tao. Kaya ang Diyos ay nagsasaway, nagpapaalala na siya ay dapat nang kilalanin sa uling mga araw. Nang sabi ng scripture, sabi ni Pablo, every knee should bow. Sa magitan ng kaniyang pangalan, every knee will bow. Every eye will see, every tongue will speak. Na lahat ay kikilala that He is the Lord of Lords. That He is the King of Kings. Na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. So ang mga tao ay pinapahiya o hinahatulan maging sa ating panahon, di lalo na sa panahon na yan. So ang seven trumpets ay hindi na po para sa iglesia na ito, sa bride of Christ sa ating panahon. Because binasa ko na yung quote na katulad ng isang mag-aasawa o isang lalaki na mayroong asawa, hindi niya dadalhin ng kanyang asawa sa maraming mga punishments. So ang mga tao ay maaaring ganun ang kanilang mga nakita, pero hindi na pinakita sa atin ng Scripture. Because sa Revelation chapter 19, hindi na lamang in-notes, verse 7 and 8, ang sabi doon, ang marriage of the Lamb ay nahahanda na sa kanyang iglesia. At habang nangyayari itong seven trumpets sa ibabaw ng lupa, ang church po ay nasa makalangit na dako, nasa piling ng Panginoon. So ating basahin muli ang Leviticus chapter 23. So ano ang pinapakita dyan? Because itong itong Feast of the Trumpets na binigay ng Diyos sa Israel ay ipinapakita ang relasyon sa ating panahon. Ang sabi diyan, then the Lord spoke to Moses, Leviticus 23 verse 23, saying, speak to the children of Israel, saying, in the seventh month, on the first day of the month, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. You shall do no customary work on it, and you shall offer an offering made by fire to the Lord. So actually, ito rin yung talata na ginamit ni Branham na kaniyang text, sa kaniyang preaching, the Feast of the Trumpets. So may tatlong bagay tayo makikita riyan. Ano? Una, blowing of trumpets. So ibig sabihin ay magkakaroon ng sounding of the trumpets. Ibig sabihin, meron na pong paggawa na gagawin ang Diyos. Meron nang mangyari when the trumpet was, tawag niyan, will blow. Kapag ito'y hinipan na sa panahon,
Of course, mamaya makikita natin sa panahon ng last 7 years sa prophecy ni Daniel. Pag ito'y nasimulan na, ibig sabihin, meron ng mga bagong ginagawa ang Diyos sa ibabaw ng lupa. So yung blowing of trumpets, ibig sabihin, merong sounding of the trumpets, merong paggawa na ang Diyos, meron ng sinasabi ang Diyos. Para ano? Para dalhin ang Israel sa Holy Convocation. So una, merong blowing of trumpets, and then, merong tinatawag na Holy Convocation. So ano pinapakita dyan? Sa Hebrew words, hikraw, ibig sabihin, something called out. So ito'y nananawagan. That is a public meeting or assembly or calling. So ibig sabihin, kapag nangyari ng bagay na ito, nahipa na ang 7 trumpets, it's about calling the Israel again into assembly. Ibig sabihin, ito ay pagkakatipon muli ng Israel. May kinalaman ito sa pagtawag ng Diyos. Dahil ang church age, ang bride age ay natapos na at ang biyaya ay bumabalik sa Israel at sa panahon na hipa na ang 7 trumpets, ito ay nananawagan ng assembly or Holy Convocation. Yung convocation yan is assembly. By the way, ang aking subtopic is, pakipause na lang, the regathering, hindi ko natin nabagit kanina, the regathering of Israel. The 7 trumpets preparing to sound, at ang subtitle is the regathering of Israel. So ito ay may bahagi, mga kapatid, ng muling pag-assembly, pagtawag ng Diyos, para dalhin ang bayan ng Diyos sa Holy Convocation. As of now, wala pa nangyaring ganun sa bayan ng Israel, na matawag natin na talagang ibalik na ang sacrifice, ang paghahandog muli sa Diyos. Pero isang araw ito mangyari kapag nahipa na ang unang pakakak, ang unang trompeta. At tatlong bagay na makikita nyo dyan is to offer an offering. Blowing of trumpets, so tatlong bagay yan. Sa the Feast of the Trumpets, blowing of trumpets, Holy Convocation, and to offer an offering. So ibig sabihin, ibinabalik na ng Diyos, na ibalik na sa Israel, ang paghahandog muli sa templo. So yun po ang isa sa mga ipinapakita ng 7 trumpets. By the grace of God, kung may mga bagay pa na gusto ipakita ng Diyos, well, maring makita namin mamaya sa aming pag-usap this afternoon sa meeting. So sa biyaya ng Diyos, sa inyo mga kapatid, ay ito ang aking nakita, mga kapatid. Na ang blowing, ang preparation ng 7 trumpets, in blowing of 7 trumpets, ay may kinalaman sa assembly of Israel. At kapag ito yung nangyari, ang sabi dyan, may babalik din yung paghahandog ng handog sa templo. So by that time, naitayo na ang 3rd temple at ibabalik na ang sacrifice at ang offering. So sa ating panahon, sabi nga nakita ko kahapon sa YouTube talaga sa YouTube marami tayong pwede makita, pero sabi ko nga mag-ingat lang tayo sa panonood. Pero maraming mga haka-haka mga tao kasi sabi ni Solomon, ang tao ay maraming haka sa puso. At minsan yung mga haka na ito, kung baseless, ang ginagawa ng kaaway para takutin ang tao sa ating panahon. Kaya sabi ni Pablo, do not be deceived. Huwag kayo padaya, maging wise kayo, mga kapatid. Hindi po lahat na napapanood natin ay may base, may basihan. Pero mayroong mga bahagi na totoo naman. Like, kung pwede na mangyari ang World War III, it will happen. Or yung Gog and Magog na pwedeng mawitness, sabi ni Barba, na pwedeng mawitness ng church bago ang mag-rapture. Dahil pwedeng gamitin yun na para talagang gisingin na ang church. Dahil tamad-tamad pa sa gawain, sa fellowship. Andyan na nga, sige, ibus ang Panginoon yung mga pangyayari, yung mga sitwasyon ay pangyari ng Diyos para yung mga tamad-tamad pa sa paglilingkod ay magising-gising na. You see? So pwedeng mangyari, possible. Pero when it happens, ito yung magbabalik. So ulitin ko lang yan, no? Doon sa Feast of the Trumpet. Tatlong bagay makikita natin. Blowing of trumpets, Holy Convocation, that is assembly, and to offer an offering. So there will be a calling of assembly when the first trumpets sounds. So wala na ang church, na-rapture na, pero magpapasimula ang Diyos sa mga bagong paggawa sa Israel, at kalakip nito ay may kasamang tinatawag na testimony of 2 prophets. Sa mga nakakalam na ng part na ito, no, ating puntahan, Revelation 11.
na palinitawin sa unang kalahati ng sanlinggo as prophesied by Daniel, ang dalawang propeta ay palinitawin ng Diyos para ano? Ang sabi dyan, verse 3, Revelation 11, "And I will give power to my two witnesses. They will be prophesy 1,260 days or 3.5 years. First 3.5 years ng last 7 years. Clothed in sackcloth." Clothed in sackcloth, hindi po yan literal, kundi mayroong kababaan ang buhay ng mga taong ito. "These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth. And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouths and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. These have," yung dalawang propeta, "have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy, and they have power over waters to turn them to bloods and to strike the earth with all plagues as often as they desire." So hindi biro din na magiging ministry ng two prophets sa panahon na yan. Sa mga unang panahon na ibublow ang 7 trumpets, kasabay noon ang dalawang propeta na magpa-prophesy. So hindi na inilagay ang mga prophesying, but I believe so, may kinalaman pa rin yan sa mga prophecies sa Old Testament na ang deliverer will come into Zion. Gigisingin ng Diyos ang bayan ng Israel para dalhin sila in holy convocation at sa paghahandog muli sa Diyos. And that's why ang bahaging ito ay may kinalaman sa regathering of Israel. Nasa panahon na yan, ang two prophets will prophesy. At maganda rin tingnan because hindi lang sila mag-prophesy, sila rin ay may daladalang testimony. Revelation chapter 7, punta natin verse 1. Anong sabi dyan? Verse 1, "After these things I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried," sabi nga nila, ito daw si di ba yung nag-found ng INC. "And he cried with a loud voice, the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, 'Do not harm the earth, the sea, or the trees.'" Sa panahon na yan ng mga 3.5 years, unang 3.5 years, "till we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed." So ito ay mangyari in first 3.5 years. They were prophesying ends. May isang bahagi doon na magandang basahin. They were also testifying. Saan natin mababasa yan? Hindi ko yata na-note, but if you can help me to find. Na ang sabi doon, yun ay inihula sa Daniel chapter 9. Na, ang sabi doon, na in the midst of the 7 years, the sacrifice will end. O ipapatigil ng Antichrist ang naibalik na paghahandog muli ng Diyos o ng mga bayan Israel sa Diyos. So kailan yung mangyari? Sa panahon na naboblow ang unang mga, especially ang first 4 trumpets. So mangyari yung hula doon sa binasa sa Leviticus na Holy Convocation ends, sila ay muling maghahandog ng offering sa Diyos. At dahil nga sa magkakaroon muli ng prophesying ang two prophets, babalik ang sigla ng mga Hudyo to sacrifice doon sa templo na naibuild na sa mga panahon na yan. At ang hula ni Daniel, in the midst of the week, the sacrifice, sabi doon, ipapahinto ang muling paghahandog ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, naibalik ang panahon na yun na sila ay naghandog sa Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2, ito yung gusto kong basahin. Tingnan natin. Bago ko maalpasan ng ilang mga bagay. So, hayaan na natin kung ano yung inspiration na galing sa Panginoon, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2. Ang sabi dyan, the Antichrist ay upo doon sa templo ng Diyos. Verse 3, "Let no one deceive you by any means,
For that day will not come unless the falling away comes first. And then the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. So the moment na umupo na ang Antichrist, doon ay ipapatigil na ang pag-aandog muli ng Hudyo sa panahon na yon. So, ibig sabihin, nangyari yung ating teksto sa Leviticus chapter 23 na magkakaroon ng blowing of trumpets, ng holy convocation, holy regathering ng Israel, at sila ngayon ay muling magbabalik sa pag-ahandog sa Diyos. So, I'm looking for a verse, no, kung inyong mahalaman, nang sabi doon na sila ay magte-testify, I think sa chapter 11 ng Revelation. Di ba sila ay papatayin ng Antichrist? After na sila ay mag-testify. So, ang pagta-testify ay nangungulugan ng pagpapatuo who is the Lord Jesus is. At sila ay mabubuksan ng kailang mga paningin, katulad na nangyari kay Joseph sa kanyang mga kapatid, nabuksan ng kanilang mga pagkaunawa na sila pala ang nagkanulo sa kanilang kapatid. Kung bakit nahirapan ng kapatid nila at nangyari lahat ng mga bagay. Sabi ni Joseph, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala dahil pinahintulot ito ng Diyos, dahil ang Diyos ay may purpose para iligtas ang mga marami sa panahon na yun. So ganoon din naman, mabubuksan ang mga mata ng marami sa panahon na yun at mako-convert ang 144,000, sila ay masiselyuhan ng Espiritu ng Diyos, katulad din naman natin na naselyuhan ng Espiritu ng Diyos sa panahon na yan. Ating puntahan ay Isaiah chapter 18, sa ilang mga talata pa. So I hope, pinakita ko lang sa inyo ang ilang mga unang mga events na mangyari. Kayo na lang bahalang magbasa dun sa Daniel chapter 9, verse 27. May kinalaman yun sa last week of Daniel. So ipapahinto in the middle of the week ang offering, ibig sabihin, naibalik na. Nagkaroon na ng regathering habang nagsisimula ang blowing of trumpets. Isaiah 18:1-3. So ito ay prophesied din sa blowing of trumpets. Who to the land shadowing with wings, which is beyond the river of Ethiopia, that sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the water, saying, Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto, a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled. So, napanggit dyan yung mga bansa sa palibot ng Israel na maapektuhan ng blowing of trumpets. All ye inhabitants of the world and dwellers on the earth, see ye when he lifted up an ensign on the mountains, and when he bloweth a trumpet, hear ye. So, nanawagan din ng Diyos in all inhabitants of the world. Ibig sabihin, mawi-witness ng lahat ng tao, yung mga may iwan sa rapture sa mga panahon na yan, at the rest ng mga tao sa Middle East, and the rest of the inhabitants of the world. Madalas ay binabagit natin Pastor Franco before sa kanyang mga pangaral, because of the technology, ay madali lang makita ng buong sanlibutan what is happening in the Middle East. Around the news, kung paano isang araw lumindol, napakabilis, oras lamang, minuto lamang, ay nakita na ng mga tao what happens in Myanmar. At sa panahon na yan, ganoon din naman, ang mga tao ay parang mahigising at makikita nila ang panawagan na ito, when the bloweth is trump. Sabi diyan, when he bloweth a trumpet, pakinggan ninyo, there is happening around the world. Ang bayan ng Israel ay bumalik na sa paghahandog muli sa Diyos at nangyayari na ng sinabi ni binasa natin sa Romans 11, the deliverer will rise up in Zion. Isaiah 27, punta natin ang ilang mga magandang mga scripture. Sa Isaiah 27 verse 12, on that day the Lord will thresh from the flowing stream of the Euphrates River to the brook of Egypt. By the way, this part ay nasa, kung di ako nagkamali, nasa ika-6 na trumpets. So hindi po natin mapuntahan yung every trumpets, no? Pero yun ay nasa bahagi ng ika-6 na trumpeta. Yung itong Euphrates River na binabanggit dito. And you will be gathered up one by one. So Israel yan. You will be gathered up one by one, you sons of Israel. It will come about also that day that a great trumpet will be blown. And those who were perishing in the land of Assyria and were scattered in the land of Egypt will come and worship the Lord on the holy mountain in Jerusalem. So again, it is a prophecy na
kapag nagsimula ng hipan ang 7 trumpets, it is about the regathering of Israel. Sabi dyan, you will be gathered up one by one. Mayroong mga kaluluwa, mabubuksan ang isipan nila at sila ay sasampalataya sa Diyos sa magitan ni Hesus Kristo. The deliverer will rise up in Zion. So napakaraming mga testimony and prophecies sa Lumang Tipan na ang 2 propeta ay gagamitin ng Diyos to prophesy and to testify all these things hanggang sa magising ang bayan ng Israel. Bagamat hindi po lahat ay sasampalataya because ayon sa hula ni Daniel, di ba? Daniel 9:27, paihintuin ang offering in the middle of the week, and that means hindi lahat ay tatanggap sa gospel of Christ. They will continue to sacrifice as what their fathers doing in the Old Testaments. So bumalik ang pagsasacrifice, paghahandog ng mga hayop. So kumbaga parang sila ay nanatili na lamang kung ano yung kanilang in-exercise na nakalipas sa mga panahon. And yet, ang Diyos, katulad natin na nakaranas ng kaligtasan in Christ. Inaawit natin kanina, na sa iyong pangalan kami ay tinubos. Your name is healing. Your name is salvation. Sabi ni Paul, walang pangalan sa sino ng langit na sukat ikaligtas ng mga tao, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo lamang. At sa panahon na yan, when the 2 prophets testifying and prophesying, they will also testifying what the Lord has done in the cross 2,000 years ago. By stripes you were healed. Hallelujah. At ito'y magdadala ng kaligtasan sa inyong mga kaluluwa. And it's about time, ang panahon na yun ay tatanggap ang tawag doon, binanggit sa aklat ng Revelation, di na natin mababasa, na ito yung mga undefiled person, men of God, nasa selyuhan ng Diyos sa mga panahon na yun. Ibig sabihin, sila rin naman ay sasampalataya sa pamamagitan ni Kristo na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. So the 7th trumpet is, konti na lamang mga kapatid, parang time ay ating magamit mamaya sa preparation sa meeting. The 7th trumpet is for the regathering of Israel. Ano sabi ni Barbanam? The trumpet denotes either war. Of course, as we know, sa Lumang Tipan ay may mga ganung tagpo. Kapag nag-blow ng trumpet, it's a warning na mayroong war. The trumpet denotes either war or a feast day. Or what it means is a gathering together of the people. So according sa mga prophecy na binasa natin, that is what will happen sa mga panahon na yun. Pagkatapos ng pag-agaw sa alapaap, naniniwala ako hindi na po mabibilang ng maraming panahon, mahabang araw. Yan ay mangyayari on the following days, ay magsisimula ng i-blow ang trumpet in Zion. In Zion means doon nakafocus ang gagawin ng Diyos sa Israel, sa bayan ng Israel. Doon nakafocus ang mga bagong bagay na papakita ng Diyos habang nag-transpire ang mga hinihula o nakita ni John sa kanyang visions. Now, doon sa Joel chapter 2, ito yung mababasa natin sa verse 1. Blow a trumpet in Zion. So, ibig sabihin niya, nakafocus sa Israel. Blow a trumpet in Zion, a sound and alarm on my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord is coming. Indeed, it is near. Bakit sinabi dyan that all the inhabitants of the land will tremble? Because makikita nila kung gaano ang Diyos ay magpapasimulang hahatol sa ibabaw ng lupa. Kasabay ng blowing of trumpets ay may nangyayari sa ibabaw ng lupa. Kung nyo babasahin ang ilang mga bagay doon, tingnan natin sandali. Especially yung first trumpet that sounds. Ano sabi dyan? The first angel sounded, verse 7, and hail and fire followed, mingled with blood, and they were thrown to the earth. And a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. Isang bahagi ng sanlibutan ay maglalagaglab ang apoy. Parang yung nangyari lamang sa Los Angeles. Isang araw ay mas matindi pa yung apoy na maranasan ng mga tao. Yung nangyari sa Los Angeles, bahagi lang yun, part lang yun. Meron pa mga malaking bagay na mangyari. At sabi sa ating binasa, the all inhabitants of the world listen when the trumpet is blown. Ibig sabihin, ito na yung panahon na pinapakita ng Scripture. At sabi sa inyo kanina, huwag kayong mag-alala dahil ang iglesia ay inagaw na sa alapaap. Ang church ay nag-i-enjoy na, hallelujah.
Bagamat nakikita natin, maaaring ito'y a glooming day sa mga panahon na yun. Well, ngayon pa lamang ay mag-enjoy tayo, magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos because tayo ay naligtas sa Kanyang salita. Hallelujah! Mayroon tayong tinanggap na tama, nakapahayagan by the grace of God at ito yung nagdadala sa atin. Sabi ni Pablo, hold firm the faith. Hallelujah! Panghawakan ninyo matibay ang panampalataya and let your calling and, sabi doon, let your calling and election sure. Sure ba tayo sa umagang ito, mga kapatid? Na mayroon tayong tiyak na pag-asa. Hallelujah! Nasa pagbabalik ng Panginoon sa pag-agaw, ay kasama ako. Sino sa umagang ito sumasampalataya? Sa araw na yun, I will be a part of this, hallelujah, transformation na gagawin ng Diyos in this very last day sa ating panahon. Because the trumpet is preparing to blow. It prepares to sound sa uling mga araw na ito. Hallelujah. So, sabi dyan, blow trumpet in Zion because the day of the Lord is coming. Now, pagdating sa verse 2, ito yung day of the Lord. The day of the Lord is coming. Indeed, it is near. And in the day of the Lord, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness, as dawn is spread over the mountains. So there is a great and mighty people. There has never been anything like it, nor will there be again after it to the years of many generations. About the wrath of God. So, huwag po tayong malito, mga kapatid, because sa biyayang Diyos na kinakita, no, it is impossible na magsabay ang 7 vials sa 7 trumpets. Because may ibang bagay na pinapakita ang Diyos sa 7 trumpets na may kinalaman din sa judgment ng Diyos. Pero pagdating sa 7 vials, that's another thing. It is, sabi sa Revelation, it is the wrath of God. So may tamang panahon para buksan o ibuhos ang 7 vials. Nang sabi doon, Revelation 16 verse 1, then I heard a loud voice from the temple saying to the 7 angels, go and pour out the bowls of the wrath of God on the earth. So it will happen on the day of the Lord. After ng great tribulation, doon ibubus ng Diyos ang wrath of God. So iba pa po yung wrath of God sa may kasamang judgment na mangyari when the 7 trumpets is blown, was blown sa panahon na yan. So anong mga bagay na mangyari? Yung mga nangyari sa ating panahon ay mga patiging pa lamang yan, mga kapatids, na ang Diyos ay humahatol sa buong sanlibutan. Huwag tayong malito, huwag tayong mabahala, huwag tayong matakot. Now, tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Ano nangyari after the earthquake? Kahit man sa Bangkok, sa central, sa capital ng Thailand, naapektuhan agad ang economy. Marami agad ang nag-shutdown. Marami agad ang mga tao dito kung saan pupunta. Hindi alam kung ano yung gagawin. Paano pa kaya sa araw na ang Diyos ay magbubuhos ng judgments? Kapag ang Diyos ay nagbuhos ng mga paghatol na ito sa blowing of trumpets, kahit man ito'y nakafocus sa Zion, sa Jerusalem, sa Middle East, ang buong sanlibutan will be affected. Ngayon pa nga lang, pagka nag-aaway na si Putin tsaka si Zelensky, ang gas ay taas-baba. Apektado agad ang Pilipinas. Pagka may binanggit na salita ang presidente ng Russia, word pa lang yun, ha? Salita pa lang yun, parang may banta. Ang economy, apektado agad. Diba? Balita agad bukas. Sa Tuesday, ano sabi doon? Sabi nung reporter, inisikapan ng inyong mga sinturon. This coming Tuesday, meron namang price hike. Bakit? Dahil sabi ni Putin, ay may mga banta siya. Ibig sabihin, word pala ng tao. Kaya ang sabi ni Solomon, di ba? Ang salita ng tao ay merong poison. Yan ay merong poison, merong agad nangyayari, naapektuhan agad ang mga tao. Kapag naging maganda naman, pag nakita naman ng worldwide market ay maayos ang kalagayan, ay may mga rollback. Mga tao, tuwan-tuwa naman. Pero pag mayroong mga banta, ay madaling maapektuhan. So, ganoon din mangyari sa panahon na yon. Na ang buong sanlibutan ay talagang, sabi ni Jesus, men's heart will fail for fears. Ngayon pa lamang ay nararamdaman na yan ng marami sa ating panahon. So, anong pinapakita ng 7 trumpet is, that is preparing to sound, it is a regathering of the church sa ating panahon. No, meron pa akong nalagpasan na ilang mga pwede kong basahin. I think, basahin natin to. Isang bahagi ng preaching ni Barbanam sa 7, the Feast of the Trumpet. Sabi niya, what's here, the ministry will be Moses and Elijah, changing and calling. So tama ba? Pakipause na lang. Changing and calling Israel from the Jewish traditions that they had been mixed up in.
So as we know, di ba? Yan ang Israel ngayon. Kaya nga kahit sa tawag niyan sa Miss Universe, makikita niyo, Israel. So talagang nahaluan ng Western, ng kasalanan, ng sanlibutan, I mean. Ang Israel ngayon, nahalo ang kaisipan ng marami sa panahon na yan. Sabi niyan, being prophets, they'll believe Him. Yung 2 prophets na binasa natin sa Revelation 11. They'll say, He's coming, He'll be there. The Jews will be gathering, things like that. So kapag lumitaw na itong 2 prophets as speaks sa Revelation chapter 11, then sa kanilang testify, sa kanilang prophesying, ang Israel ay may gagather ng Diyos. It's a holy convocation, sabi ng Scripture. Hindi ito isang ordinaryo na pagkakatipon. Ngayon, pwede magkakaroon sila ng mga gathering. Pero hindi po ito isang ordinaryo na pagkakatipon. Ito ay holy convocation. When it happens, ay sinusunod ng mga bagay na mangyayari. Pagkatapos ng 3.5 years, ano mangyayari? Ipapahinto ng Antichrist, ng Pope, ang sacrifice, at papasok ang Great Tribulation, sabi ng Jesus, na hindi pa nangyari kailanman at hindi na mauulit. So kapag nangyari yun, ano na kaya ang kalagayan ng buong sanlibutan sa mga panahon na yun? Kung ngayon pala mga matao ay takot na takot at hirap na hirap, then gaano pa kaya sa mga panahon na yun? Kaya ulitin ko ang sinabi kanina mga kapatid, as we're closing sa ilang mga sandali. Ulitin ko, napakalaga ng ating mga fellowship na ginagawa sa mga panahon na ito. It is your soul na nangangailangan ng salita ng Diyos sa uling mga araw. It is your soul. It is our life today by the grace of God. Na higit tayo nangangailangan ng paghipo ng Espiritu ng Diyos. Ang mga pangaral ng pagluturo, paglutuwid, pagbibid at sa church, it is happening because ito yung direction ng church na tayo ay patuloy sa kasakdalan as the message we heard last Wednesday. Ang sabi sa inyo kanina, ang church ay hindi siya manatiling bata, ang church ay palalaguin in spirit. At ako'y sumasampalataya, bahagi ito sa mga nangyayari ngayon sa ating panahon. Kung bakit mayroong mga may bigat minsan ng mga pagtuturo, pagpapaalala, pag-asaway, bahagi ito ng pag-ibuild sa atin para patibayin pa tayo sa panampalataya, para alisin at ayusin at i-mold pa tayo from childish things to maturity sa mga panahon na ito. Kaya binasa natin kanina, let all malice ay ating iwan sa ating tabi. Itapon na natin ang mga childish things at tayo ay pumaroon sa salita ng Diyos. And it is happening sa ating panahon like kung ano yung nangyari sa bayan ng Israel sa panahon na yun, ay mayroong blowing of trumpets. Ang church, para i-gather ng Diyos ang lahat ng bagay in that day, ay makakarinig tayo ng blowing of trumpets. Because sabi ni Paul, for the trumpet will sound, at ang lahat ng nangatulog kay Kristo ay babangon muli, and we will be with Him. Kailan niyo mga kapatid, malapit na, huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayo, sabi ni Pablo, huwag tayong panghinaan ng loob, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, ang sabi ng salita ng Diyos. So ano na nangyari sa ating panahon? The 7th trumpet is preparing to sound. Dalahin ko na lamang sa umagang ito ay ihanda na rin tayo ng Diyos sa ating kalagayan bilang mananampalataya. Sabi ni James, kung may mga kulang pa, manalangin. Kung kulang tayo ng wisdom, pray. Ang Diyos ay magbigay pa ng wisdom. Kung kulang pa tayo ng kalakasan, then pray. Ang Diyos, ang ating kalakasan. Hallelujah! At ulitin ko, sabi ng Scripture, ang ating tulong, our help is in the Lord. At lahat ng bagay ay merong kaparaanan. In God, all things is possible. Walang bagay na mahirap na hindi kayang gawin ng Diyos sa kanyang iglesia. Hallelujah! Kaya, again, mga kapatid, it's about time na dalhin natin ating sarili sa ganung kalagayan. Iwan na ang mga batang kalagayan, ang mga childish things. Ang pagiging matampuhin natin, iwan na natin yan. Madali tayong masaktan, madali tayong makaramdam ng mga hindi maayos na damdamin sa isa't isa, iwan na natin yan. Let's go on to perfection. Dalhin natin ang tama na pananampalataya. Palaguin pa tayo ng Panginoon sa virtue. Virtue means discerning of spirits. Kapangyarihan para makilala natin ang mga gawa
sabi ni Pablo, para inyong malaman ang kalooban ng Diyos. Which is, sabi ni Pablo, which is the will of God, which is the perfect will of God. At kung ano pa yung kaaya-aya sa Diyos. We're praying. Nais naming dalhin ang iglesia sa ganung kalagayan sa mga panahon na ito. Katulong inyong mga elders sa church, mga kamagagawa. Ang aming desire is to bring the church into perfection because the trumpet is preparing to sound. At kung ang church ay hindi prepared din sa mga panahon na ito, mawi-witness mo ang mga panahon na yon na hindi mainam sa mga araw na yon. Ibig sabihin, you are left behind. Ang rapture ay nangyari na, ang pag-agaw ay nangyari na. So, kung na akin nabanggit kanina, hindi na biro ang mga nangyari sa ating panahon. At ako'y sumasampalataya na ang church ngayon ay meron ding mensahe ng regathering. Kaya ulitin ko mga kapatid, huwag natin itrato na ang mga ganitong pagkakatipon ay isang mga maliliit na pagkakatipon. Para sa akin, it is an extraordinary fellowship. Nagkakaroon tayo ng regathering muli, pagkakatipon, preparing for the rapture. Sorry, mga araw na ito. At dalahin ko pa ang Diyos ay mangusap sa puso ninyo. Dalahin ko pa ang Diyos ay maging masagana pa ang biyaya sa iglesia. I just want to read sa isang bahagi ng mensahe pa ng ating kapatid Barbanham. Anong sabi niya? It's what God says. That is the word. O kung ano man ang salita ng Diyos sa ating panahon, na ating pinanghahawakan, the bride is with the word, sabi niya. So wala na tayo ibang pupuntahan kundi sa salita ng Diyos. Wala na ibang foundation that was laid, sabi ni Pablo. Wala na ibang absolute kundi ang salita ng Diyos. Naalala ko lang nabanggit last Wednesday. Well, maraming mga references, maraming mga pwede tayong puntahan, mga resources para tingnan ang bahagi sa history. Pero balik tayo sa Scripture, ito yung ating absolute. Dahil pwede tayong madayo ng maraming mga videos, maraming mga information, lalo sa ating panahon, naganap ang misinformation. But if the church is guided by the Holy Ghost, by the Spirit of God, sabi ni Jesus, He will guide you into all truth. And that is the church today. The bride is with the words. Hindi po nawawala ang iglesia sa salita ng Diyos. Ang church ay mananatili by the word. They're one, sabi ng prophets. How can they be one? When that word that's wrought in there becomes in you and make you, and the word becomes one, that exactly what He promised. Sabi pa nga ni Pablo, hindi niyo ba alam na ang salita ay nasa inyo? Nandyan sa inyong mga bibig, nandyan sa inyong mga puso ang salita ng Diyos. At kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, that is what the church is today. Kung ang sabi ng salita ng Diyos, kung ang salita ng Diyos is holy, that is the church today. Kung anong sinasabi ng salita, yun ang kalagayan ng iglesia. Sino sumasampalataya sa mga ito? That this scripture is pure and holy. At kung paano ang salita ay dalisay, ang church din naman ay dalisay sa uling mga araw ito. Kung ang salita ay perfect, then the church will be perfect also because the word was in her, was given to her. Because the church is with the word. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid sa umagang ito. Hindi ko na kukunin ng mga oras dahil may mahalang bagay na gagawin sa mamayang hapon. But I am praying mga kapatid, kung bibigay pa ng Panginoon ilang mga bahagi sa darating na pagkakataon, then we will go on anong sinasabi ng 7 trumpets habang ito ay hinihipan sa mga panahon na yan. But as for me, sabi pa nga ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Handa pa ba tayo maglingkod sa Panginoon mga kapatid? Katulad ng mag-asawa na nagpapangakuan sa isa't isa, through thick and thin, mahal. Sabi doon, for better or worse, mahal. Pero kaiba sa ating panahon, ang mga tao ay gusto lamang ay better. Pag worse na, umaalis sa salita ng Diyos. Pero ang tunay na mga genuine believer na may pahid ng Espiritu ng Diyos, sabi kanina, may action of the Spirit of God, ano man ang mangyari, they will still forever sa salita ng Diyos. Tayo na tayo magsitayo. Ating palapakan ng Panginoon. So God be the glory sa Diyos. Ang lahat, mauwian lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa bagay na ito. The 7th trumpet is preparing to sound. At ito ay nangungusap ng regathering of Israel. Gaano nakalapit ang mga panahon, mga kapatid? Magtiis lamang sa ilang mga bagay pa.
magdalanginan. Sabi ko sa inyo kanina, pray one another. Mayroon pa nakikita mga kulang din, manalangin lamang. Pray for me also, pray for one another. Kung nakita nyo parang may mga lapses itong mga sa music ministry din, dalangin lamang natin. May lapses ang ating technical team din, dalangin lang natin. Mga singers sa church, may mga nakikita pa tayong mga kulang o kahinaan, idalangin lamang natin. Lahat tayo ay dalhinawan ng Diyos into perfection sa uling mga araw. And it is what we are praying for sa mga panahon na ito. Dakilang Diyos, banal at totoo, salamat sa umagang ito for your word. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan for giving us this faith, Lord, that was once delivered to your children. Salamat o Diyos for giving us, Lord, enough grace para kami ay makapagpatuloy pa rin sa paglakad sa pananampalataya. Maaring ang iba dito, Panginoon, ay nahihirapan na at maaring ang iba ay parang titigil na ihinto na, Lord. Nakita namin sa iyong mga salita, the seventh trumpet is preparing to sound sa uling mga araw. Lord, kung ngayon pa kami ihinto, saan kami pupulutin sa uling mga araw na ito? Kung ngayon pa kami susuko, anong mangyayari sa buhay namin? Sa aming mga anak, sa mga generation na darating, Lord. Sa mga kabataan pa na sila ang pag-asa nila ay ikaw din, O Diyos, sa uling mga araw. Because ang Diyos ay hindi respecter of person. Kahit man ikaw ay kabataan ngayon, ikaw ay pwedeng gamitin ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. Oh, young people of this generation, serve the Lord with all your heart today. Serve the Lord of heaven, hallelujah. Because the seventh trumpet is preparing the sounds. And what will happen sa mga araw na darating ay hindi na magiging biro pa kung paano, hindi rin biro ang mga nangyari sa mga panahong kasalukuyan, Lord. Ihanda mo pa kami sa mga araw, Panginoon. Prepare us, Lord, for the gathering of your bride sa uling mga araw. Nais namin maranasan pa, O Diyos, ang iyong pag-akay. Nais namin, O Diyos, na masamahan mo pa kami patungo until that day. Until that Christ na kanyang sasabihin sa kanyang iglesia, come up higher, my brides. Hallelujah. Oh, it's about time. Hallelujah. Ang weary days ay lumipas na. Ang mga araw ng sakuna ay lumipas na sa iglesia. Ang mga araw ng kabigatan ay lumipas na para sa iyong kapatid. Ang mga araw ng karamdaman ay pinalipas na. Hallelujah. We will be with the Lord. Hallelujah. As He is promised to His people. For the Lord will descend from heaven. Hallelujah. With the voice of archangel. With a shout, with the voice of archangel, and with the voice of the trump, hallelujah, because the trumpet will sound. And those who sleep in Christ, oh, hallelujah, will be raised first, and we will be all together with Him in glory, hallelujah. Oh, napakatamis ng mga araw na darating, Panginoon. Bagamat ang buong sanlibutan ngayon ay pahirap ng pahirap. At ang mga tao ay patuloy pa rin umaasa ng kaginhawaan. And they keep rooting kung sino ang kailang ihahalal sa dati na halalan, Lord, because they expect greater things, hallelujah, from this politics, from these people that surround them, Lord. Pero ang sabi ng salita mo, Diyos, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao. Ginagawang bisig ang kanyang laman. Panginoon o Diyos, kami nagpapasalamat sa gobyerno na iyong inilagay sa dahon ito. Salamat because it helps us to understand, hallelujah, and to keep us safe sa aming surroundings. Pero as the scripture speaks louder sa aming panahon, ang mga araw ay hindi na magiging mabuti, Panginoon. Ang masama ay patuloy panlalakad sa kasamaan. Ang sabi ng iyong salita, ang matuwid ay magpapakatuwid siya hanggang sa araw ng kanyang katubusan. Lord, this is what your church is today, Lord. And I'm praying, kung mayroon pa kami mga kulang, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Kung mayroon pa kaming kahinaan sa isang bahagi, Lord, palakasin mo pa kami in spirit. Lahat kami, Panginoon, ay nagtitiwala lamang sa iyo, umaasa lamang sa iyo, that you are our help, O God, that you are the source of all things sa buhay namin, as we are also preparing for that day, Lord, sa araw ng pag-agaw. Kaya, Lord Jesus, salamat. At patuloy mong bantayan kami sa mga araw na darating. Patuloy pa kami patibayin sa pananampalataya, mga kabataan, patibayin pa rin o Diyos.
as they are celebrating, Lord, your goodness sa dati na anniversary nila, Lord. Salamat for giving them, Lord, strength. At ang sabi ni Apostle Peter, because these young people ay nagtagumpay. Yes, we believe, Lord, sila ay binigyan mo ng pagtatagumpay sa huling mga araw na ito. Ang mga may gulang, ganun din palakasin, patibayin pa, O Diyos. At ang mga bahagi na kulang, Lord, punan mo para sa amin, Panginoon. Lord, kung may mga karamdaman, iyong pagalingin sa umagang ito, O Diyos. Kung mayroong mga panalangin, Lord, inataas namin sa iyo sama-sama, O Diyos. Because ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming mga pangailangan sa huling mga araw na ito. Lord Jesus, we thank you and we give all the glory and honor to you, O God. Sa iyo lamang lahat ng papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen.